Mga kababayan, kamusta po muli? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Magkomentuhan na po tayo. Komentuhan po natin mga tambay. Ito pong pahayag ng abogado ni dating Pangulong Duterte sa ICC po mga tambay. Hinihiling po ng abogado po ni dating Pangulong Duterte na ibasura na po ang kaso, mga kabayan, ni dating Pangulong Duterte. Alam naman po natin na walang jurisdiction po sa ating bansa itong ICC. Kaya nga lang po, sa sobrang pamumulitika po na ginawa po nila sa pamilya Duterte, lalong-lalo po sa dating Pangulong Duterte, ay talagang grabe po. Kidnapping pa ang kinahantungan at talagang Pilipino pa ang dumampot. At Pilipino rin po ang naghatid sa banyaga sa Netherlands. Ibang klase po. Ang pamumulitika po nila ay meron naman po hangganan yan, mga kababayan. Magwawakas din po ang mga kawalanghiyaan po nila. Ito po mga tambay, komentuhan po natin ang balita. Pakinggan na po natin. Hiniling ng mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC na agad nang palayain ang dating Pangulo at tuldukan na ang lahat ng kasalukuyang pagdinig laban sa kanya ng walang kondisyon. Sa 21 pahinang appeal brief on jurisdiction na isinumite ng defense team ni Duterte sa panguna ni Nicholas Kaufman noong November 14, kwenestyon nito ang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 na nagsabing may jurisdiction pa rin ang ICC kahit nag-withdraw na ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019. Iginiit ng depensa na nawalan na ng legal na basihan ng ICC para ituloy ang kaso at nagkamali ang mababang lupon sa pag-interpret ng mga probisyon ng statute. Kabilang na ang pagtrato sa Article 127 Section 2 bilang lex specialis at ang pagtingin na sapat na ang preliminary examination para manatili ang jurisdiksyon. Kasama sa apela ang babala na nagbubukas umano ng mapanganib na president ang desisyon. Ito ay dahil maaaring pigilan ng prosecutor ang anumang pag-withdraw ng isang bansa sa simpleng pagbubukas ng preliminary examination bago pa maging epektibo ang pagkalas nito sa ICC. Hiniling ng kampo ni Duterte sa Appeals Chamber na baliktarin ang desisyon, ideklarang wala ng jurisdiksyon ng ICC at iutos ang kanyang agarang pagpapalaya. Matapos siyang manatili sa kustodiya ng ICC sa The Hague mula pa noong Marso ngayong taon dahil sa kaso nitong crimes against humanity kaugnay ng war on drugs na ipinatupad sa ilalim ng kanyang administrasyon. Yung ba mga tambay? Kaya lang naman po talaga nadala dyan yan. Dahil hindi naman po talaga makukuha ng ICC yan Real talk po mga tambay. Never pong makuha ng ICC yan kung hindi po yan pinagplanuhan ng gobyerno ng kasalukuyan. Kung wala pong aprobado ng Commander-in-Chief sa kasalukuyan, sa pangunguna po ng binagoong Pilipinas, ang si BBM, hindi naman po madadala doon yan Hindi po ba? Commander-in-Chief. Kaya nga po mga kabayan, ang lahat po na nangyaring ito, lahat po ito'y kagagawan ng Commander-in-Chief. Dahil unang-una po, wala na po talagang jurisdiction sa ating bansa ang ICC. Pati po ang abogado po ni dating Pangulong Duterte na si Kaufman, si Nicholas Kaufman. Alam niya po 'yon dahil naging prosecutor din po siya ng ICC. Alam niya po ang mga proseso at alam niya po ang mga pangunahing ang Rome of Statutes ng ICC, mga kababayan. Kaya nga lang po, sa sobrang pamumulitika at alam naman po natin na nagamit umano ang ICC ay nagamit din po nila ang Pilipinas. Hindi kaya pera-pera, mga kababayan. Napakalaking pera yata. Kaya po ang ICC ay kumagat sa pamumulitika sa Duterte, lalo-lalo po sa dating Pangulong Duterte. Dahil bakit ko po nasabi, nakita naman po natin, dalawang mata natin, ang pagdampot, ang pag-aresto, ay wala man lang pong karespeto at wala po sa procedure,
Wala po sa procedure ng batas na ganun pong klase ang pag-aresto sa isang Pilipino na dadalin mo po sa ibang bansa. Ipatatapon mo ng ganung kabilis at hindi mo man lang hinarap sa korte, sa judicial, kahit po sa mababang hukuman sa ating bansa. Wala man lang nakamit na due process sa ating bansa. Ang dating Pangulo, dating Pangulo pa. Ganun ang ginawa nila. Kaya po mga tambay, itong ginawa po nilang ito, pagka ito po ay nakabalik na sa bansang Pilipinas, mga kabayan, at nawala na po sa kapangyarihan ang mga tao na ito, napakarami po nila pagdurusahan sa ginawa nila kay dating Pangulo. Lahat po, pati po ang grupo ng CPP, NPA, NDF na nagsabwatan, kasama umano ang gobyerno sa sabwatan nila. Yan. Yang grupo nila Trillanes na yan, grupo nila De Lima, at lahat ng grupo nila, mga kabayan, yan po ang dapat mga maikulong umano. Yang mga hudas at mga salot na yan umano. Yan po ang nagpapahirap talaga sa ating bansa. Yang mga hindot na yan, nagsama-sama na po ang halos lahat, pinakamarami na, lahat na yata ng masasamang mga politiko at mga grupong masasama ay nagsanib-puwersa na po dito po sa gobyernong ito. Kaya po nagkahindot-hindot at nagkandaleche-leche po ang ating bansa. Nagkabuklod-buklod ang bansang Pilipinas. Imbis na ang trabahuhin ay ang bansa, ay iyahon, pagandahin ang bansa, pagandahin ang ekonomiya. Ang ginawa po ay puro pang sariling interest lamang ang ginawa po ng mga demonyong politiko sa ating bansa na ayaw na pong mawala sa kapangyarihan. Kaya po pinatapon po nila ang dating Pangulo. Kaya po dito po sa sinasabi ni Atty. Nicolas Gopman, isa pa yan, ipinatapon mo ang dating Pangulo na walang jurisdiction na sa ating bansa. At alam naman po natin na hindi naman po kinuha ng ICC yan dahil wala naman pong ICC na nagpunta sa ating bansa para yan ay dakpin. Ang nakita lang po natin ay isang tore. Si General Torre lang ang nakita natin at ang kanyang mga alagad. Hindi po ba? At si General Torre na rin po ang nagbasa ng sinasabi niyang warrant of arrest sa kanyang cellphone. Hindi naman po ang ICC ang kasama. At wala tayong nakitang Interpol. Meron po ba tayong nakitang Interpol? Hindi po ba puro si pagmumukha ni Torre ang nandun, mga kababayan? Kaya po malilintikan po ang mga hayop na yan umano, mga kababayan. Kaya po, sana po magtagumpay po at sana rin po magwakas na po ang mga kademonyohan at kasamaan ng mga taong yan na nagsabuatan po para sa kasamaan. Kaya ang ating bansa ay nalagay po sa kahihiyan. At syempre mga tambay, pagka yan po ay pinag-ubra, ayon na rin po kay Atty. Kapman, pagka yan ay pinag-ubra nila ng pinag-ubra, baka po lalo pong malintikan ang ICC sa international, mga tambay, sa buong mundo at sa buong bansa ng mundo. Dahil baka po lahat po ay mag-withdraw na rin sa kawalanghiyaan na ginagawa rin ng ICC sa dating Pangulong Duterte. Baka napakarami na po nag-withdraw, lalong-lalo po ang malalaking bansa. Hindi po ba? Kung ang Amerika ay hindi na po sumama riyan dahil nga po nagagamit sa politika ang ICC umano. Ganon din ang Russia, ang malalaking bansa, ang China at ang Pilipinas ay mga hindi na po sumama riyan. Kaya nga po mga nag-withdraw na dahil nga ang ICC ay politika na. Politika at nagagamit pa ng mga makakaliwang grupo umano ang ICC. Hindi na po siya para sa sinasabing may piring ang batas at walang pinoprotektahan at hindi sumasawsaw sa politika ang mga hindot na ito, mga kababayan. Kaya nga po mga kababayan, hindi naman po gagalaw yung mga yan Hindi po nila gagalawin yan. At syempre, hindi po nila papayagan na yung proseso po ng Rome of Statutes na ginawa nila sa dating Pangulong Duterte, mga kababayan, hindi nila papayagan yan kung walang pera umano. Pero lahat po ay lumabag, lahat po ay nilabag. Pati po ang kanilang pangunahing rules o batas na sa ang Rome of Statutes nila na hindi nila pwedeng
dakpin ng isang akusado, lalong-lalo kung ito'y hindi pa nililitis sa bansa kung saan nahandon si dating Pangulong Duterte. Wala pa po siyang kaso sa ating bansa. Wala pa pong nililitis sa ating bansa ang dating Pangulo. At isa pa, mga bayan, papasukan ka lang ng ICC kung ang bansa mo ay walang kakayahang litisin ang dating Pangulong Duterte. Wala po bang kakayahan na litisin ang ating dating Pangulong Duterte sa ating korte, sa Korte Suprema, sa ating mga hukuman? At may sarili tayong soberenya. Di po ba? Yan ang pinakamatindi. May sarili tayong soberenya. Malaya ang ating bansa at hindi tayo nasasaklaw ni numan kahit anong batas pa international. Dahil unang-una, hindi naman tayo nasasaklaw nila dahil tayo nag-withdraw na dyan sa mga hindot na yan. Kaya nga po mga tambay, grabe po ang ginawa ng Pangulo na tinatawag na bangag. Ibang klase po yan tao na yan. Samantalang yung nanay niya, ibabalik tanaw lang natin, yung nanay niya, nahatulan, mga bayan, 77 years noong 2018. Mga kababayan, convicted sa graft and corruption. 77 years na makukulong. Pero hindi na po ipinakulong nung panahon ang presidente ay si Rodrigo Roa Duterte. At sa kabila nun, hindi na pinakulong ang nanay niya, ipinalibing pa ang kanyang tatay. At ang pinakamasakit, pinanalo pa siya ni BP Sara dahil sa Uniteam. Dahil hindi naman talaga siya mananalo dahil recorded. Tumakbo siyang vice president. Olats. Tinalo siya ni Leni na hindi pa popular. Hindi popular si Leni. Si Leni Robredo ay hindi popular. Samantalang siya, sinasabing napakaraming loyalist, ay hindi man lang nanalo, mga bayaki, Leni Robredo sa pagka-vice president. Nakita nyo po kawalang hiya na mga hindot. Tapos ngayon ang ginigipit dahil po sa kasakiman. Dahil po sa totoo po mga tamay. Dahil lang po sa kasakiman. Kaya po nangyari ang lahat na ito. Hindi naman po kasi paglilingkod sa bayan ang layunin nila sa atin. Real talk. Ang layunin lang po nila ay kasakiman, kagahaman. Lalo-lalo po sa pera, kapangyarihan, umano. Pero kung itong mga tao na ito ay katulad lang ng prinsipyo ni dating Pangulong Duterte na maglingkod, iayos ang bansa, magtrabaho para sa mga Pilipino at mabigyan ng maayos kahit papaano ang mga Pilipino, mabigyan ng ginhawa at palakasin ang ekonomiya ng bansa, hindi po magiging ganyan at wala pong gulo sa ating bansa na katulad ngayon. Sobrang pamumulitika, sobrang korupsyon. Hindi po mangyayari sa gobyerno nila yan. Dahil nung ginawa ni dating Pangulong Duterte, naiyayos ang ating bansa, hindi po nagkagulo ang bansa. Wala pong ganitong mga issue. Sobrang pamumulitika, sobrang korupsyon at patuloy na namumulitika mag-aapat na taon na. Hindi po ba? Iba po kasi ang layunin nila. Pang sariling mga interes, kapangyarihan na ayaw nang mawala sa kanila. Pero hindi po nangyari yun. Dahil lahat po ng pinlano nila, kawalang hiyaan, kademonyohan sa ating bansa, ay lahat po sumingaw na, nabisto na po. Hindi po ba? Kaya nga po tayo pupunta ngayon. Pupunta po tayo ngayon sa Luneta, sa EDSA. Pupunta tayo dahil nga po sa kawalang hiyaan at kademonyohan nila. Umano, mga kababayan. Lahat po ng mga kababayan po natin na may kakayahan, tayo po'y lumabas. Lumabas po tayo lahat. Ang lahat po na may kakayahan ay magbigay po ng suporta. Dahil lang napaka-importante po nito, mga kababayan, na mawakasan na po ang kawalang hiyaan nila. Dahil tayo po'y dadalin po nila tayo sa basurahan. At ibabaw po tayo sa utang at sa kahihiyan ang ating bansa. At sana po mga tambay, sana nga po ay matuloy na po mga tambay, mawakasan na po ang kademonyohan nila para po ang dating Pangulong Duterte ay makabalik na po sa lalong mabilis.
sa ating bansa. Kaya lang po nananatili pa dyan ang dating Pangulo dahil po nakasuporta pa ang binagong ang Pilipinas sa ICC. Suportado pa po ng Commander-in-Chief, mga kababayan at mga kaalyado nito, dahil nakialyado na yata sila sa makakaliwa. Kaya po nananatili pa dyan. Pero pagka natapos na po ang mga kawalanghyan, lalong-lalo po mawala na sila sa Malacanang, mababaliktad na po ang sitwasyon. Ang tunay pong masasama ang makukulong. Yung tunay na masasamang tao ang makukulong. Hindi po yung gumawa ng kabutihan sa mahigit 100 milyong Pilipino ng 6 na taon na tayo pinorotektahan sa masasamang tao. Hindi po ba? Mabuhay po kayo, dating Pangulong Duterte, kapit lang po. At panalangin po ng majority ng Pilipino kasama po mga OFW ang inyo pong kaligtasan at madugtungan pa po ang inyong buhay para po makita nyo po ang katarungan at makamtam po ninyo ang katarungan lalong-lalo po sa ginawa po sa inyong kawalangyaan ng gobyerno ngayon. Sana po, ang dasal po namin na lagi po kayo maingatan at mailayo po sa kapahamakan dating Pangulong Duterte. Yan po mga kabayan, sana po isama po natin sa ating mga dasal na magtuloy-tuloy po at mawakasan na po ang ginawa nilang kawalangyaan kay dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po mga kabayan sa nakaagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok, at sa mga subscribers po natin, at sa mga nagbibigay po ng tulong, at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po. Ingat po kayo. At yung dasal po natin sa ating bansa mga kabayan, na sana po'y mawakasan na. Ito pong panahon na ito ay napaka-importante po na sana po dinggin po tayo na may kapal na matapos na po ang mga kademonyohan nila at kawalanghiyaan na ginawa po sa ating bansa at mapalitan na po sila mga kababayan. Isama po natin sa ating mga dasal. At ganoon din po, ulitin ko po ang panalangin po natin. Isama po natin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte na mailayo po sila sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At syempre po makalabas na po siya sa lalong mabilis. At ang dalangin po natin sa ating pong mga kasambahay o buong sambahayanan, kasama na po tayo ron, na tayo pong lahat ay maingatan mga kababayan. Sa muli po mga tambay, makiisa po tayo sa lahat po ng may kakayahan. Tayo po'y lumabas at ipahayag po natin ang mga pinagagawa po nilang kawalanghyan at kademonyohan, pagnanakaw sa ating bansa at pamumulitika. Magkaisa po tayo mga kababayan para po sa muling pagbangon ng ating bansa. Paalam, bye-bye.